Balita pa rin sa labas ng bansa, South Korean court inilabas ng warrant of arrest laban sa sinuspindeng Pangulo ng Seoul o South Korea na si Yoon Suk-yeol. At nasa 70 residente ng Ethiopia patay matapos mahulog sa ilog ang kanilang sinasakyang truck. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Naglabas na ng arrest warrant ang South Korean court laban sa dating presidente na si Yoon Suk-yeol. Ayon sa korte, ito'y matapos hindi humarap ng sinuspinding presidente sa ikatlong pagkakataon ng hearing. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng South Korea na isang pinakamataas na leader ang madidetain. Naharap naman si Yoon sa kasong insurrection na maaring magresulta sa habang buhay na pagkakakulong o death penalty. Hindi bababa sa 70 ang nasawi matapos mahulog ang isang truck sa isang ilog sa southern Ethiopia. Lula ng naturang truck ang mga pasahero na papunta sana sa isang kasal sa lugar. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga opisyal ng pamahalaan sa naulilang pamilya ng mga biktima. Pumanaw na ang isang crew member ng Swiss International Airlines na lula ng Airbus A220-300 jet ngayong araw. Mababatid na agad na dinala sa intensive care unit ang biktima matapos ang emergency landing sa paliparan ng Graz sa Austria. Bunsod ng engine problem na nagdulot ng makapal na usok sa cockpit at cabin nito. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamunuan ng airlines at nangakong hindi nila ilalabas ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang tauhan bilang respeto sa pamilya nito. Ipatutupad na ng Belgium government ang total ban sa paggamit ng mga disposable e-cigarettes sa bansa. Magsisimula sa January 1, unang araw sa susunod na taon, ang pagbawal sa paggamit ng mga ito. Ito'y para umano maprotektahan ang lahat ng kanilang mga residente, partikular na ang mga kabataan sa bansa. Joyce Salamatin, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.